Ano-ano ang mga kasinungalingan ni Yusop na nagkatotoo na? Ang isa nga sa pinakasikat na traits ni Yusop ay yung pagiging sinungaling niya. Nagbibigay nga siya ng mga statements na alam naman nating lahat na hindi totoo. Pero itong pagsisinungaling nga niya na to later on nagkakatotoo. At ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Aalamin nga natin itong mga lies ni Yusop na later on nagkatotoo na. Pati na rin yung mga kasinungalingan niya na posibleng magkatotoo sa hinaharap. At para umpisahan nga itong topic natin, unahin na nating ipaliwanag yung origin kung kailan nga ba exactly umusbong itong topic na nagiging tama itong mga kasinungalingan ni Yusop. Bali simula Syrup Village arc pa nga lang may idea na ang mga fans patungkol dito, since nagbigay nga ng hint itong si Yusop, gaya ng pagbo-broadcast niya araw-araw na may pirata daw na parating sa village nila, where in fact wala naman talaga. Ito nga yung unang beses nating nakita itong lies ni Yusop. At nung time nga na merong totoong pirata na dumating sa kanila, hindi na naniwala pa sa kanya itong mga tao sa Syrup Village. So ito naman ang unang pagkakataon na nagkatotoo itong pagsisinungaling ni Yusop. Anyway, mas naging maingay nga itong topic na to nung time na ma-release yung chapter 796. Dahil sa cover page nga ng chapter na to makikita natin si Yusop, kung saan yung suot-suot nga niyang shorts may nakalagay na lies turns into reality. At simula nga dito marami ng fans ang kinokolekta itong mga lies ni Yusop na nagkakatotoo. At ang unang example na nga dito itong pagkikwento niya kay Kaya patungkol sa giant goldfish, na yung tai daw neto kasing laki ng isang isla. Kung pakikinggan nga natin obvious naman na kasinungalingan ito. Pero later on nga during Little Garden arc, bago umalis ang Straw Hat Pirate sa isla na to, may na-encounter nga silang giant goldfish, kung saan nabanggit nila Brogy at Dory na yung tae daw ng goldfish na to in fact na kasing laki ng isang isla. Related pa nga rin sa kwento na to natanong nga ni Kaya kay Yusop kung ano daw ba yung ginawa neto sa giant goldfish. Ang response nga ni Yusop chinap-chap niya daw ito at ibinigay sa isla ng mga duwende, kung saan hanggang ngayon nga daw kinakain pa rin nila ito. So itong statement nga na to later on during Dressrosa arc nagkatotoo din. Nabanggit nga ng mga dwarves ng Tontata Kingdom na yung kinakain daw nila karne ng giant goldfish. Sa sobrang laki nga daw neto ilang buwan na nilang kinakain itong karne na to. Ang sumunod naman itong pagpo-portray ni Yusop sa normal na aso bilang Cerberus, na alam naman natin kung ano exactly ang isang Cerberus. Isa nga itong aso na merong 3 ulo. Bali during Thriller Bark arc nga ito yung exactly na nakita ni Yusop. Naging reality nga itong lies niya. Sumunod naman itong pagpo-portray niya sa isang butike bilang dragon, na during Punk Hazard arc dito naman nakita ni Yusop. Ang next itong pagbabanggit niya na yung bounty daw niya 30 million belly similar kay Luffy, which is alam naman nating hindi totoo, since specifically ngang sinabi na kay Luffy itong bounty na to. Ang explanation nga ni Yusop dahil sa nandito daw siya sa wanted poster ni Luffy. Siya daw itong taong nakatalikod. Later on nga during Enies Lobby arc nagkatotoo itong kasinungalingan ni Yusop. Ang unang bounty nga na nakuha niya similar kay Luffy, 30 million belly rin. Sumunod itong statement niya during Drum Island arc na meron daw snow monster sa lugar na to, similar sa Lurking Yetis. At several arcs nga pagtapos neto, specifically sa Punk Hazard arc nakakita nga tayo ng mga snow monsters. At ang pangalan nga neto Yeti Cool Brothers. Sumunod itong pagsisinungaling ni Yusop na kaya daw humiwa ng apoy ni Zoro. Nangyari nga ito during Zoo Island arc. At dalawang arcs nga lang ang nakakalipas during Wano arc nagkatotoo nga itong sinabi ni Yusop. Nakakahiwa nga si Zoro ng apoy. At lastly itong pagkiklaim niya sa mga dwarves ng Tontata Kingdom na ililigtas daw niya ang mga ito mula kay Doflamingo. Alam naman natin na kasinungalingan ito, pero later on nga nagkatotoo ito at hinirang si Yusop bilang God Usopp. Anyway, ayan na nga yung lies ni Yusop na nagkatotoo na. Ngayon mapunta naman tayo sa mga statement ni Yusop na possibly magkakatotoo in the future, o itong mga sinabi niya
nabulaan na maaaring magkatotoo sa hinaharap. Ang una na nga dito syempre itong pagbabanggit niya sa Wano arc na siya daw ang may kagagawa ng Conqueror Saki na nagpatumba sa ilang gifters. Alam naman natin na hindi ito totoo, since itong King Saki nga na to nagmula mismo kay Big Mom. So masasabi ko nga posible na magkatotoo sa future itong pagsisinungaling na to ni Usopp na meron siyang Conqueror Saki dahil somewhat related nga ito sa pangarap niya, ang maging brave warrior of the sea. Since synonym nga yung pagiging brave sa pagkakaroon ng strong will para magkaroon ka ng Conqueror Saki. At sa tingin ko nga na hindi talaga malabong mangyari ito. Kumbaga kapag nakamit na ni Usopp yung pangarap niyang maging matapang o makonquer niya na yung pagiging matatakutin niya, dito na posibleng lumabas yung pagkakaroon niya ng Conqueror Saki. At it makes sense nga na magkaroon siya neto dahil yung tema nga ng Straw Hat Pirates sa Red Hair Pirates all about improved versions. Hihigitan ni Luffy si Shanks. Similar kay Usopp na hihigitan naman niya yung tatay niyang si Yasop. At since nakita naman natin during One Piece Film Red kung gaano ka-advance ang observation haki ni Yasop at hindi nga sinabi na nagtataglay siya ng Conqueror Saki, which is obvious naman na wala siya neto, it makes sense lang na magkaroon neto si Usopp para mas mahigitan niya itong tatay niya, 'di ba? Ang sumunod naman itong pagsisinungaling ni Usopp sa nanay niya patungkol sa meron daw gamot na kayang magpagaling ng kahit na anong sakit. Nasabi nga ito ni Usopp sa nanay niya dahil ayaw niya itong mawala. So mataas nga ang possibility na magkatotoo itong statement na to ni Usopp. Bakit? Dahil related nga dito yung pangarap ni Chopper. At ito nga yung maging doktor na kayang magpagaling ng kahit na anong sakit. So probably makakagawa si Chopper sa future ng similar sa nabanggit ni Usopp. Isang gamot na kayang pagalingin ang kahit na anong sakit sa mundo. At lastly itong pagbabanggit niya na meron daw siyang 8,000 followers na pwede daw niyang i-command anytime. Bali possible nga na nangyari na to. Since during Dressrosa arc nga nakita naman natin kung gaano siya nire-respeto ng Grand Fleet ni Luffy. Pero sa tingin ko nga mangyayari pa lang ito. At exactly 8,000 followers talaga yung makocommand netong si Usopp. Sa tingin ko nga posibleng ngayong Elbaf arc mangyayari ito. Dahil as we all know itong Elbaf arc ang matagal nang hinihintay ni Usopp. At ang ironic lang kung sakali na yung isang matatakotin katulad ni Usopp makakapag-command ng 8,000 na mga naglalakihang giants ng Elbaf. Kung iisipin nyo sobrang solid nga neto kung magkataon. Panigurado hindi na God Usopp ang ipapangalan sa kanya. May magiging mas malalapang itatawag sa kanya. Gaya ng Sun God Usopp? De joke lang. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa mga pagsisinungaling ni Usopp na nagkatotoo at magkakatotoo pa lang. May nakalimutan pa ba ako sa listahan natin na to? Kung meron i-comment nyo na nga lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakali namang natripan nyo itong topic natin ngayong araw na to, huwag ka nang mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang.